Ako si Sheraine Fermanes at narito ako upang magbigay ng karagdagang paraan sa pagsulat ng balita. Ito, ang news feature. Ang news feature ay isang uri ng balita na nakabase sa structure. Kaya ang goal nito ay mang-entertain kaysa magbigay ng impormasyon. Kaya ang kadalasang anggulo nito ay tungkol sa human interest. Pero, paano nga ba ito naiiba sa normal na uri ng mga balita? Kung pagbabasehan ng structure, ang karaniwan nating nababasa sa mga dyaryo at online news website ay straight news o hard news. Dito, direktang ibinibigay at inilalathala sa mga mambabasa ang facts at impormasyon. Samantala, ang news feature naman ay mas binibigyang kalayaan ng writer na mas maging malikhain sa pagkukwento habang paunti-unti ibinabahagi ang mga impormasyon. Paano nga ba gumawa ng isang news feature? Tara, alamin natin! Kung ang straight news ay may inverted pyramid, ang news feature ay may hourglass structure. Ang hourglass structure ay inverted pyramid sa ibabaw at pyramid naman sa ilalim. Ang hourglass structure ay unang ibinibigay ang balita na karaniwan sinisimulan sa summary lead na susundan ng ilan pang mahalagang impormasyon. Sa ikalawang parte, dito magbibigay ang writer ng signal na ang mga sumusunod na paragraph ay tungkol na sa kwento. Ito ay madalas na tinatawag na transition phrase. Sa dulong parte ay tinatawag na the narrative, dito na ikukwento ng writer ang mga pangyayari. Ayon kay Ricketson 2004, ang news feature ay nagsisimula muna sa isang balita, saka dinidevelop bilang isang news feature. Gamitin natin ang hourglass structure sa isang halimbawa. Ang balita ay tungkol sa dengue. Sa inverted pyramid, ilalagay ang 5 W's at 1 H at ilang mga quotations mula sa interview. Para ma-featurize ito, maaari nating ikwento ang bilang o statistic ng biktima sa ating bayan o barangay. Maaari rin hingian ng opinyon ang mga biktima, mga kinauukulan, doktor at iba pang taong may kinalaman sa nasabing issue. Maaari ring alamin ang mga ginagawang aksyon ng komunidad para maiwasan o mabawasan ang mga kaso. Kung ang kape ay may 3-in-1, syempre tayo rin. 3 bagay na dapat tandaan para makasulat ng isang news feature article. Balita, transition, at kwento. Muli, ako si Sheraine Fermanes. Paalam!